Gustong-gusto mo na ba magpalit ng SSD? Dahil umay na umay ka na sa bagal ng hard drive o pag-boot ng system mo o pag-open ng mga application and softwares, pero hindi mo alam kung paano ito gawin at hindi mo alam kung kaya mo bang gawin? Paano nga ba mag-clone ng HDD o SSD sa Windows 10 na laptop? Mawala bang files ko sa ibang partition kapag nag-clone ako ng drive C? Gusto ko sana i-keep ko yung drive D na files, tapos imamigrate ko lang o i-clone ko lang ang drive C. Gaano ba katagal mag-clone ng 500 gig? Bibilis nga ba ang laptop ko o pag-boot ng system or pag-open ng mga applications o softwares kapag naka-SSD na ako? Yung activation key ko o product key ko ba ay may retain after ko mag-clone? Sa vlog na to, papakita ko sa iyo napakasimple lang ng gagawin mo para mag-clone ng SSD o HDD sa laptop na Windows 10. So, nabili ko tong SSD ko, 480 gig sa Lazada o 3,300. BX800 siya. Crucial kasi ito lang yung SSD na kaya ng laptop ko o compatible sa laptop ko. Kung meron kayong laptop na gustong lagyan ng SSD, i-search nyo muna brand ng laptop nyo o yung kung ano yung laptop. So, check nyo muna kasi baka bumili kayo tas masayang lang yung binili nyo kasi hindi pala siya compatible o hindi pala siya nalagyan. Okay? So, simulan natin sa pag-download ng Minitool Partition Wizard 10.2 o 10.1 version. So, ayun yung pipiliin nyo kasi yung main website nila, ang nakikita mo lang doon ay 12.1 version, which is hindi siya free yung migration OS niya. So, dito tayo sa 10.2 version dahil dito free ang migration OS. Okay? So, yan. I-click nyo lang yung software tapos i-run nyo. Yes, install nyo lang. Tapos wait nyo lang. Yan. Tapos I accept the agreement. Next, install. Yan, nabangan nyo lang. Tapos close nyo lang lahat ng mga nakabukas para hindi masyadong mabagal. Finish. Tapos sunod ay sasaksak nyo na yung SSD nyo sa laptop nyo gamit ang SATA USB 2.5 adapter. Tapos Minitool Partition Wizard free. Yan, buksan nyo lang yan. Yan, tapos the new version, wag, no mo lang yan. Tapos next is migrate OS to SSD. Tapos meron dalawang option dito. Yung unang option, tandaan nyo, ay kapag lahat ng partition i-move mo sa disk sa SSD. Pero sa pangalawa naman, yung drive C lang ang imumubo. So, ayun yung option natin. Tapos yan, saan yung destination mo? These two. Yan, tama. Next. Tapos, fit partition, copy partition. So, fit partition, turn entire disk tayo. Tapos, next. Yan, tapos finish na. Yan, tapos apply. Apply tayo. Pipindutin mo yung apply para mag-migrate na siya. Basta i-make sure nyo lang na kung gusto nyo itira yung drive D nyo, yung second option ang pipiliin nyo. Pero kung gusto nyo naman na buong partition, CND, yung pati yung backup nyo is mamove sa SSD, sa bagong SSD, pindutin nyo yung option 1. Tandaan nyo na hindi siya madi-delete yung lahat ng clinone mo, hindi siya madi-delete pa rin. Bali, mag-retain lang siya sa dati mong hard drive. So, nandun lang siya, yung C tsaka D, nandun lang siya sa hard drive mo dati. Hindi siya madi-delete kahit mag-clone ka kasi kinopy mo lang naman siya sa bagong SSD. So, huwag kang mag-alala dahil hindi siya madi-delete. Tandaan mo, hindi siya madi-delete. Yung D mo, nandun pa rin, tsaka yung C mo. Kung gusto mo i-delete, pwede mo i-delete siya after. So, after na restart, ito na yung pinakamadugong part. Kasi dito, maghihintay ka talaga dito. Kasi kung malaki-laki yung file mo, malaki-laki yung laman ng drive C mo na i-clone, so aabutin ka ng matagal talaga. Kasi ako umabot ako ng 1 hour and 30 minutes o mahigit pa. Pero tsinaga ko yun. Kaya kayo tsagain nyo rin kasi medyo matagal talaga siya kung malaki yung files nyo. Lalo na kung full migration, kung buong partition nyo, yung CND mo ang imamigrate mo, i-clone mo, medyo matagal siya. After mong i-restart, kung makikita mo, basta make sure nyo lang na kung gusto nyong itira yung D sa hard drive nyo o gagamitin nyo pa siya, yung option 2 ang pindutin mo.
So kung makikita nyo dito yung source partition letter sa C, kasi ito lang yung iaano ko, siya lang yung source ko, kumbaga siya lang yung i-clone ko, yung partition C. So dito 44%, 13 minutes na siya, 13 minutes. Tapos umabot ako dyan ng 1.5 hours. Akala ko nga hindi na matatapos, pero hinintay ko lang, sinaga ko lang kasi medyo malaki-laki yung files ko. Binili ko palang SSD is 480 gig. So waiting lang, kape-kape ka muna, tapos babalik tayo after ilang minutes. Okay, so tapos na tayo mag-boot. Ang makikita mo dyan, local C at D, pati yung bagong SSD. So yung bagong SSD ay yung sa C mo, galing sa C, ay yung migrate mo. Tapos yung D mo, stay put lang siya dyan, gagamitin pa natin yan. Hindi natin clone ang D dahil gagamitin natin yan as secondary hard drive. Okay, ang mga kailangan natin na tool ay screwdriver, tapos pick para sa pangbukas ng laptop. Ayan, kasi plastic siya, so hindi siya mahirap, hindi niya kayang sumira ng laptop. Tsaka itong BX800 na SSD natin na compatible lang siya sa laptop natin. Tapos lalagyan ng mga tornilyo, nilagay ko na rin dyan. So buksan lang natin yung laptop gamit ang screwdriver. Yan, chill lang, enjoyin nyo lang yung pagbukas. Tapos
So overall, sobrang satisfying nitong SSD na to. Sobrang gaan sa pakiramdam na nagkaroon ako nito sa wakas. Hindi na ako maghihintay. Okay? Kasi dati ginagawa ko kapag bubuksan ko yung laptop ko, higa muna ako ng kama tapos magchat-chat muna ako kasi alam ko na medyo matagal yung boot time niya. Tapos pag bubuksan ko naman yung ibang application gaya ng Adobe Premiere Pro o Dota man kung magbubukas ako ng games, grabe ang tagal ko maghintay. Talagang pagka-click ko niyan, bababa muna ako, tapos inom ng tubig, kukuha ng kung ano man na pagkain, o gagawa ng kung ano-ano, kasi alam kong matagal yung boot time niya. Alam ko rin na matagal bago siya magbukas. So, imbis na makakagawa na ako at may mga gagawin pa akong iba, hinihintay ko pa yung diba? Hinihintay ko pa yung boot ng system ko o ng boot ng software na binuksan ko. Tapos, number 2 is yung momentum mo tuloy-tuloy, like editing and gaming. For example, hype na hype ka maglaro. Nag-node ka ng YouTube ng Dota, tapos biglang, uy, gusto kong maglaro gusto ko subukan to. Ngayon, pagka-click mo ng Dota 2, wala na yung momentum mo kasi matagal nga ng boot mo Tapos, kunyari, edit ka na. Hype ka na sa pag-edit kasi nakakuha ka ng shot na maganda. Tapos, iba-vlog mo. Tapos, o kaya i-short film mo o ika-cut mo, i-edit mo. Ngayon, pagka-click mo ng Adobe Premiere Pro, siyam ka maghihintay. Nawala na yung nawala na yung naiisip mo na edit, nawala na. Ang advantage niya, momentum mo aangat. So, ganun siya kaganda. Aangat, hindi mawawala yung momentum mo. Tapos pangatlo, sobrang bilis niya nga, fast boot, tapos fast response din. For example, magbubukas ako ng Excel, tapos magbubukas ako ng Google Chrome, magbubukas ako ng mga Notepad o Paint o kung ano man na gusto kong buksan, mabilis siya mag-response. Hindi yung dati na pagkapindot ko, siyam, tagal, pwede pa ako magkape, pwede pa ako kung ano man pwede kong gawin, pwede pa akong maligo kasi sobrang tagal nga magbukas. Ayun yung kagandahan nito, na fast boot at fast response siya. Tapos, ang disadvantage niya naman, para sa akin, medyo pricey siya. Medyo mahal siya kasi ito lang yung compatible sa laptop. Wala kang budget para dito, so kailangan mo pa mag-ipon, ganyan. Kukompare natin yung price ng hard drive sa SSD, mas mura talaga ang hard drive ng triple talaga yung mura niya. Kasi hard drive, may kita ko, merong 1 TB, nasa 1K plus lang o 2,000. Dito kasi SSD pag 1 TB aabot ng 6K. Okay, so salamat sa mga nanood sa atin sa review na to. I hope na nakapag-decide na kayo na gusto niyo talagang bilhin kasi gusto ko na mag-upgrade from HD dito SSD. Madali lang talaga siya. Sundan nyo lang yung mga step na ginawa ko. Tapos, ayun lang. Wag na kayo mag-doubt na hindi nyo kayang gawin. Hindi kayo mag-upgrade kasi hindi nyo kayang gawin. Mahirap gawin, ganyan. Ito, sundan nyo lang to. Madali lang siya. Hindi kayo mahirapan. Walang kahirap-hirap. Steps lang yan. 4 lang yan. Tapos, mabilis na laptop mo, di ba? Tapos, imbis na bumili ka ng bagong PC, dahil nabagalan ka sa laptop, bumili ka na ng SSD. Sa halagang 3,000 lang o 4,000, di ba? Okay, so salamat sa mga nanood. I hope na marami kayo natutunan at next review natin, abangan nyo na lang. Kita-kits sa next vlog. God bless. Bye-bye.